Nagbigay ng latest update ng Showbiz Insider na si OG Diaz tungkol sa real score ni na Paolo Avellino at Janine Gutierrez. Sa bagong episode ng kanyang showbiz-oriented vlog, ibinahagi niya ang kanyang narinig umano tungkol sa dalawa. Pero sa ngayon, hindi pa raw niya alam kung anong rason sa likod ng hiwalayan ni na Paolo at Janine. Matatandaang nakitaan ng chemistry sina Paolo at ang aktres na si Kim Chiu simula noong gumanap sila sa Prime Video na linlang. Nasundan pa nga ito ng isa pang proyekto sa ilalim naman ng View at ABS-CBN na ipoproduce ng Dreamscape Entertainment. Dahil dito umugong tuloy ang balibalita na hiwalay na raw sina Janine at Paolo kahit wala pa namang opisyal na pahayag ang dalawa tungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon. Pero inamin ni Janine sa isang panayam sa kanya na may espesyal na ugnayan daw na namamagitan sa kanila ni Paolo. Sa katunayan, nanligaw pa umano sa kanya ang aktor. Isang buwan matapos maiulat ang tungkol sa kanilang hiwalayan, kasunod naman lumutang ang balitang nagkabalikan umano ang dalawa. Siyempre nung una, 'di ba, nagkahiwalay si Paolo Avellino at saka si Janine Gutierrez, 'di ba? Matagal-tagal din 'yon. Medyo tumagal din yung paghihiwalay. Tapos biglang naisip ng iba na bagay si Paolo Avellino at si Kim Chiu dahil sa linlang, 'di ba? Yes. At merong kumalat na balita na mukhang nagkakaigihan yung dalawa. Pero nausog yung kwento. Kasi nagkabalikan si Paolo at saka si Janine. Kaso, syempre, kilala mo na kung sino patron ng mga hiwalayan. Si OG Diaz, ang aking anak-anakan. Sabi naman niya, may nakapagsabi sa kanya, may narinig siya, pero hindi niya kinukumpirma. Pero ganun din ang sinabi ng aking source. Mukhang magkakatotoo ang wish ng marami nilang mga tagahanga ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Mukhang super close daw yung dalawa ngayon dahil may bago na naman silang ginagawa na teleserye, di ba? Nakakaloka ito. Ano masasabi mo? Ang nakakaloka dito na syempre, alam naman natin, pag naghihiwalay, nagkakaroon ng lamat. Di ba? Pag nagkaroon ng lamat ang relasyon, alam na konting kibot, mauuwi talaga sa tulong hiwalayan, 8 diretso na talaga yan. Totoo diba? yan. Oo. Kapag ka nag-split na kasi, nag-split parang Gen Z. Pag nag-break na kasi, 80s naman. Pag naghiwalay na po kasi, alam niyo po, kahit na sinasabi niya, ano daw yung pangalawang pagkakataon is always lovelier, di ba? Love is lovelier the second time around, sabi. Pero may lamat yun eh. May dahilan yun. Nagkabalikan man, meron pa rin babalikan na kwento, ba't ba sila naghiwalay? Yes. Diba? Pwedeng iwasan para wag na uli maganap yung paghiwalay, pero hindi mawawala yung dahilan ng hiwalayan. Andun yung sinasabi mong lamat. Yes. Diba? At paulit-ulit yun na, di ba? Nagkahiwalay kayo, nagkabalik kayo. Pag nag-away kayo, uungkatin ulit yung away nyo dati hanggang padami nag-elevate na lahat hanggang wala na. Hanggang naging toxic na at nagdesisyon na ay, wala na mangyayari dito talaga. Bye-bye na tayo sa isa't isa. Oo, kailangan maghiwalay na lang tayo. Pero tuwan-tuwa ang mga tagahanga ni na Paolo at saka Kim Chiu. Kasi malaki na rin ang following ng dalawa, ha? Yes. Dahil doon sa linlang, malaki na. At alam mo ako naman talaga lantad naman ako na paborito ko talagang gumanap itong si Paolo Avellino. Napakagaling niyang aktor, ano? Ay, ang galing niya. Walang duda. Dinidikit ko nga siya kay kay Jericho Rosales. Yung hindi sila conscious sa kanilang itsura. Kapag iyak talaga, halo-halo ang pawis, luha, sipon. Kumbaga hindi sila hindi naalintana yung itsura nila. Meron kasing iba na iiyak na lang ginagandahan pa yung pag-iyak na conscious. Itong si Paolo Avellino, bigay na bigay talaga, di ba? Alam mo ako, nakikilig din ako dyan sa Paolo at saka Kim Chiu. Parang ang ganda ng kombinasyon, no? Opo, kasi pangmasa sila pareho. Si Paolo at saka si Kim Chiu masa. Eto si Janine, di ba parang malayo sa bituka ng publiko, yun na naman ang sasabihin mo. Di ba nanay? Oo, why not coconut, di ba naman? Aba, kung si Kim Chiu at si Paolo, lalo pa may nagpadala ng bulaklak kay Kim. May letter of T.
Alam ka naman si Mm. Piolo, 'di ba? Alam ka naman si Piolo, malayo naman sa katotohanan. Mukhang si Paulo nga, no? Naku, ayan Mukhang si naman. Paulo. Ang galing pa naman itong batang ito at saka sana magkaroon na siya talaga ng karelasyon na magtatagal talaga, no? Magtatagal Yung talaga. the one talaga na tinatawag na the one. Oo. Ika. Kasi yung problema naman nila ni LJ Reyes, natagpian na yun eh. At saka Yes. malinaw naman na sinusuportahan niya si Aki. Kaya nabura na yun eh. Dati responsableng ama ang tingin sa kanya. Pero ngayon, dahil ilang taon na siyang nagsusuporta sa kanilang anak ni LJ, nabura na yon, di ba? Kung yung ibang amang artista ay walang pakialam sa suporta sa kanilang mga anak, aba si Paolo Abilino, naggamot niya agad yon, natagpian, ika nga, yung punit na yon. Kaya Yun. wala na yun eh, hindi na inuungkat sa kanya, di ba? Correct. Yun. Nay, tama lang, nahiwalay na sina Paulo at Janine. Dapat nga hindi na sila nagkabalikan. Hindi ko bet si Janine. Feeling Ay. ko may sariling mundo, suplada, may attitude. Ay galing to sa Holy Land si Paulo ng Bira. Buena manong handog, ano ba yan? Buena mano, di ba naman talagang ano. Okay. Nako, alam mo, mayroong 2 pintor na Pilipinong magagaling na talaga mga marites. Si Ang Jun sabi. Rondo saka si Joe Florendo. Nakatutok na sila talaga. Oh. Kasama sina Steve Mataverde at Brian Torres. Alam nyo mga anak, alam mo tonto ako sa inyo. Kasi alam mo yon yung mga magagaling silang pintor na Pilipino pero nirirespeto nila ang ating hanay. Di ba? Salamat po. Saka parang hindi na kumpleto ang buhay nila ni na Louie Tolentino kapag di nakaharap sa television o sa gadget. Kailangan Ayun. hindi sila nagpapahuli sa issue talaga, di ba? Para na silang mga CFMers talaga na ang hinihintay yung maiinit natin chika, di ba?